Okay, good afternoon class. So ang demo ko ngayon is paano ginagamit yung inventory system sa isang business. So magpalagay natin dito meron tayong isang business, food business. Halimbawa natin yung Andox o kaya naman yung Baliwag Lechon. So karaniwan ang tinda nila itong mga to. Sa Baliwag Lechon, meron silang chicken, liempo, crispy ulo, crispy pata, sauce, suka, toyo, atsara, etc. Marami pang iba. May mga bigas, may siopaw, may chicharon. So hindi ko lang lahat, pero pwede natin gawin yon. Mas makikita natin yung significance nitong system na to kung mas marami pa itong mga item. Pero para mas mabilis yung discussion, nilimit ko lang doon sa mga pangunahing tinda nila. Okay? So yung pag sinabi natin begbal, ito po yung beginning balance. Ito yung number ng item na meron sila kapag nag-open yung store. Halimbawa, tuwing alas 8 ng umaga nagbubukas na yung Baliwag. Ilan yung chicken na paninda nila, ilan yung luto, ilan yung hilaw, same number lang po yun. Okay? So ina-add lang yung hilaw sa luto, parehas sila ng bilang. Pagpalagay natin na meron tayong 45 pieces ng chicken, meron tayong 40 pieces ng liempo, 30 pieces ng ulo, o pata naman is 15 pieces. Sa sauce, palagay na natin 250. Para yan sa chicken sa liempo. Yan yung sauce. Yung sa crispy ulo naman, sa crispy pata, suka, toyo. So pagpalagay natin, meron tayong 60 pieces. Okay? So ang atsara, lagay natin ng 50 piraso. Ngayon, araw-araw nagkakaroon sila ng delivery. Kasi 24 hours silang nagtitinda. 3 shift sila. So ibig sabihin nun, 3 rin yung magiging beginning balance sa isang araw. Yung unang shift, yung pangalawang shift, saka yung magiging isa pang shift. Okay, so lahat sila may kanya-kanyang beginning balance. So sa delivery, is either of the 3 shift pwedeng maka-receive nito. Ito yung karagdagang number of item na meron sila para hindi sila mawawalan o hindi sila mauubusan. Para tuloy-tuloy lang dun sa 24 hours na business nila. So pagpalagay natin 50 yung in-order, 40 naman sa liempo, crispy ulo, palagay natin 10 lang, crispy patak, 15 lang din. Sauce, palagay na natin karaniwan yan, kung ilan yung dami ng chicken, ilan dami ng liempo, dinodoble lang yan. Okay, so palagay ko 200. Tapos, suka toyo, palagay natin ilan yung crispy ulo, 10. Ilan yung crispy pata, 15. So 25. Pwedeng 25 lang din to, mas sigit pa kasi pwede rin tayong magbenta. Okay, so atsara, pagpalagay na natin na 20. So, pagdating natin pull out, ito yung mga defective na paninda. Halimbawa, yung hindi kagad nabili. For example, yung chicken, 2 araw na sa ikutan, sa lutuan, hindi pa rin nabibili. Pinipili ni customer yung bagong luto. Eto nga yung mga manok na to, liempo na to, paliit sila ng paliit. So ang tawag na doon is pull out. Hindi mo na pwedeng ibenta yon. I-charge na yon sa inyong lahat. Kung kasalanan yung lahat yon. Okay, for example, merong 2 ganon. Yung isa namang liempo, lumiit na rin ng lumiit. Yung crispy ulo, masyado ng matagal sa istante. Kailangan ng ilipat sa ibang outlet, sa malalakas na outlet. Halimbawa, isa. Crispy patat, 3. Ang sauce natin, merong palagay natin may 2 butas. Ang suka toyo, merong 1 butas. Ang atsara, wala namang mali. Wala namang pull out. So, total, ang gagawin lang natin, equal sum, highlight lang natin lahat ng beginning balance sa delivery, tapos lagyan natin ng minus para sa pull out. Kasi hindi natin ibebenta yan eh. Ibabalik natin yan sa opisina. Okay? So, may formula na to, ganun din, lalagyan mo rin ito ng formula o kaya simple, i-drag mo na lang ito pababa gamit yung cross na itim. Yan. Pagkatapos niyan, ang ending balance po, halimbawa ganito, ako pang alas 6 ako hanggang alas 2. Pagdating ng alauna, dapat magko-close na ako ng paninda. Bibilangin ko na lahat ng natira. For example, natira dito ay 60, 25. So ito naman for example natin, 25. Ito 24. Sa sauce naman will be 100, 200, 200.
Palagay na natin 428. Sa suka toyo naman, for example natin dito is 25. At Chara, 45. So sa sales naman natin dito, since ang ano natin dito, class, yung chicken natin, kapag may bumili ka ng isang chicken, may libreng isang sauce. Pag bumili ka ng isang liempo, may libreng isang sauce din. So therefore, hindi lahat ng mauubos dito is nabenta. So dito okay lang, walang problema dito Gawin ko lang dito equals total balance minus ending balance equals sales. So may benta tayo niyan. Pero iibahin ko yung sa may sauce. Kasi nga may libre dyan. So ang gagawin ko, equals, kung magkano man itong ending balance, minus ko sa sum, itong dalawa na to, kasi kailangan muna natin siyang i-ano sorry. Mali. Hindi itong hindi yan. Ulitin ko wait. 225 pala to. So dito, equals dapat, kung ilan yung number of sauce natin dito, bawasan muna natin yan ng sum nito, itong dalawa na to, kasi pares silang sauce yung binibigay. Okay? Times 1. Okay, pwede na yan. Sum na lang. Isa-isa, tama? Then, minus natin doon. Tapos minus ulit natin dito. So, enter ko Okay. So, dito sa ngayon, sa 448 na sauce, at nagkaroon lang tayo ng 225, hindi po doon nabili lahat yung 200 something or 223. Kasi meron dong libreng 87 pieces para sa chicken sa liempo. Lumalabas ngayon, ang nabenta lang natin talaga is 136. So para mas makatotohanan, gawin kong itong 335. Yan. Possible, 26 lang yung benta kong sauce. Kasi yung iba hindi naman bumibili na yan. So ganun din naman sa may ating sales natin sa ating suka toyo. So ang gagawin ko, yung ending balance, bawasan ko muna ng sum ng dalawa na to. Yung crispy ulo sa crispy pata. Tapos, yung sagot, bawasan ko ulit nito. Okay. So, posible ba na 47 na suka toyo yung mabebenta mo? So, hindi. Gawin natin ito, palagay natin itong 50. So, yan. 22 pieces. O kaya kung lalagyan natin 70. Mas makatotohanan. Okay? Sa Chara naman, okay na to. Wala tayong problema dito. Ang gawin lang natin, equals, i-click lang natin to, then minus sign, tapos dito. Okay? So sa price list naman tayo. Palagay natin 320 yung manok. Yung liempo is 280. Ang crispy ulo, for example, is 700. Ang crispy pata is 550, for example. Ang sauce is 5 piso. Ang suka toyo is 7. Then ang achara, 32 pesos. So dito natin kukunin yung amount using equals product. Open parenthesis. Highlight ko lang itong dalawa na to. Then enter. Yan. So may benta akong nagkakahalagang 10,560 sa manok pa lang. So dahil may formula na to, i-drag ko lang yan pababa gamit yung cross native. Makikita natin, ito yung total amount natin. So lagay na lang natin dito total amount. Total amount. Magkano lahat yung dapat na perang ilalagay ko, i-remit. So lagay na lang natin dito. Yan. Tapos dito ko ilagay yung price, pinaka total amount. Equals sum, open parenthesis, highlight ko lang lahat to, then enter. So lumalabas yung perang nakuha ko sa isang duty, 38,774. Ngayon, hindi pa dyan nagtatapos yung ating system. Ang kailangan natin gawin, gumawa tayo ng monitoring system. So ano yung monitoring system, sir? Ito yung magiging summary report. So halimbawa natin, meron tayong different item. Meron tayong chicken, liempo, crispy ulo, crispy pata, sauce,
suka toyo, atsara, yan, lalagay natin yan dito. So, para mangyayari yun, punta na lang tayo sa data, tapos data validation, any value, palitan lang natin ng list. Sa source, click ko lang ulit itong pinanggalingan, itong lahat ng paninda, highlight ko lang yan, then okay. So, meron na tayong drop-down list. Yan. So, automatic. Ngayon, ang gagawin natin, hahanapin natin yung field name. Halimbawa natin, pwede natin i-measure si chicken. Ilan pa yung beginning balance niya, ilan pa yung ending balance niya, magkano yung price niya, magkano yung sales niya, magkano yung amount. Depende sa atin. So dahil doon, gagamitin din natin ito ulit. Data validation, pero this time, yung any value natin, balitan natin ng list, yung source, kakaiba ng konti. Pabaligtad, pag ganito. So, ang ano natin is yung beginning balance, delivery, pull out, total, ending balance, sales, price, saka amount. Yan yung field naman. Yan yung field name. Then, okay ko lang, mapapansin nyo, meron din siyang drop-down list. Pero, ang nandito na ngayon is yung mga report. So, halimbawa, gusto nating alamin, ilan pa kaya yung crispy ulo? Pag sinabi natin ilan pa kaya, yan yung ending balance. Ilan yung natitira. Okay? Kasi nakapagbenta na tayo yan. For example, crispy ulo, ang ending balance natin is, dito natin malalaman. Ilan ba yung beginning balance natin? For example, check natin mamaya yan. So gawin ko dito, gamit tayo ng formulas. Equals X lookup. X lookup naman. Pag sinabi natin X lookup, pinagsamang B lookup saka H lookup yung kanyang kakayahan. Pwede siyang vertical, pwede siyang horizontal. At the same time, pwede siyang dalawa. So tingnan nyo X lookup muna tayo, tingnan muna natin yung crispy ulo. So yung unang field natin, yung item. Pangalawa, kama lang, punta tayo dito, highlight ko lang lahat yung mga item. Ito yung item natin. Tapos balik lang ako dun sa may formula bar, comma, tapos type ko ulit yung X lookup. X lookup ulit. Then open parenthesis, balik tayo kay sheet 4. Dito sa 4 na siya eh. Ito namang si field name, si beginning balance naman. Then comma, balikan natin siya doon kasi dito natin siya nakikita. Okay? Then comma ulit. Ito ngayon yung pinaka information niya. Yan yung information niya. Hinighlight ko rin. Then, comma, 0, comma, 0, comma, 0, close, close. Then, hit enter. Okay. So, kung titignan natin yung item ng crispy ulo, ang field name na gusto nating malalaman is beginning balance, meron daw tayong 30 crispy ulo. Check natin, crispy ulo, meron tayong 30 beginning balance. Ang delivery natin, 10. Check natin using monitoring system. So, gusto natin malaman, delivery kung ilan. So, nakita natin 10. Gusto natin malaman kung magkano ba yung crispy ulo. So, magkano ba yung crispy ulo natin? Magkano yung price niya? 700. Magkano yung nabenta natin sa crispy ulo? So, 9,800. So, ganun din. Meron bang nabentang sauce? Punta tayo sa sauce. Alamin natin kung yung meron ba siyang sales. Yes, meron tayong nabentang 26 pieces. Magkano yung halaga ng 26 pieces? Nagkakalaga ng 130 pesos. Naintindihan niyo po? Yes po. Yun, very good. Stop sharing muna ako. Stop recording pala.